Hello, good afternoon. Good tayo. Ayan, at saka shoutout kay Brother Felipe Magon na nakikinig ngayon sa, ano siya? Hindi, sa Greece. Sa Greece, no? Ayan, meron tayong online ngayon from Greece. Sige. So, ako si Brother Rafi Pantalita. Sabi nga nila, nung graduate ako 10 years ago, nakaupo din ako dyan, katulad ninyo. At nakikinig sa bawat talk. Kung time namin, 12 talks pa. 13 yata. O, medyo maingay daw yung mga kids. At saka yung mga hindi kids. So, before that, sino nakakalinig yung first module, yung first talk? Ang sabi, meron daw mga ministry, yung Papas for Christ, namely yung Kids for Christ, yung Youth for Christ, yung Singles for Christ, and Papas for Christ, etc. So ako, kaya ako napasok sa community ng Papas for Christ because of my parents. So, yung parents ko ay nag-member ng Papas for Christ noong 1995 or 1994. And then 1995, naging member ako ng Youth for Christ. Tapos nagkaroon ng 5 years or more. Tapos nag-Singles for Christ ako noong 2005. Kasama ko si Brother Ian doon. Nakasabi ba tayo Ian? Hindi ko alam. 2005. Hindi, nauna ka. Ayan, si Brother Ian kasama ko yan sa Singles for Christ. So tumagal ako doon mga another 10 years. After 10 years, 35 na ako. Nag-member naman ako ng Papas for Christ. 1995, 2005, and then 2015. At 2025, tama-tama ngayon yan, na nagtutok ako o bibigay ko ng panayam sa inyo na ang title ng talk ko ay Growing in the Spirit. Sige. Sige. So, sino dito yung, lahat kayo naka-attend ng talk number 6, tama? Except si brother, no? So, si brother Alfredo, no? So, may nangyari, no? Sige, so naman natin, talk number 6. Ano nga yung talk number 6? Empowered by the Spirit. At during doon, kayo ay, pinray over na mga brothers and sisters natin, yung mga coaches ninyo. At doon, meron kayong, mga hiniling na regalo. Tama ba? So, yung mga regalo, hiniling ninyo at pinag-pray na dapat ma-receive ninyo. Ano yung mga yun? Recitation. Sana na mga yan? Gift of faith, knowledge, wisdom, miracle, discernment, tongues, yan, gift of interpretation of tongues. Ang yung gift of healing, no? Kasi may tayo na humiling. Gift of healing, yung pagpapagaling. Yan. So, ang next sa tanong, yan, kung na-inspire tayo, ang next sa tanong is this, kung naka-receive tayo, sure na naka-receive tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Ang sabi niya, humingi tayo at tayo ay bibigyan. So, ano yung hiniling natin? Ang next sa tanong, Lord, gusto ko gift of knowledge kasi huwag ko lang ako sa knowledge, etc. Ang next sa tanong is, kung natanggap ninyo, paano natin ito gagamitin? So, kung may regalo kayo natanggap, ginamit nyo ba? Or gagamitin nyo ba? Yun yung challenge natin. So, yes, kung ginawa ng gift, paano natin ito gagamitin? At ito, ito yung talk na ito, no? Ang title ng talk natin ay Growing in the Spirit. Sabi, if you live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. No? So, ito, paano natin gagamitin upang lumago ang ating pagiging Kristiyano. Pero bago yan,
Sige, makapagalitan tayo. Ayan, ito yung aking may bahay. Si Tessa, nandiyan ba siya? Where are you? Ayun pala. Nakikita niyo sa bahay namin. Because, yung ibang Christian Life program, napansin ninyo, baka napansin niyo, dito yung mga bago kayong kasama, yung ibang Christian Life program session, sa bahay namin ginagawa. Okay? So, sila yun. So, yung meron akong tatlong anak, si Ellie, si Lucas, at si Andre. Nandito din silang lahat ngayon. At yung iba dyan ay member din or almost all of them, member din ng Kids for Christ. So, sila yung aming God's greatest gift. Okay? So, bago tayo, habang iintay na sana dumating pa yung iba, meron akong konting activity for you. Pwede ba pa-distribute sila ng papel at ballpen service team? Bawat isa sa kanila. Yeah, thank you. And papel at ballpen. Okay. Next station. Papel. Next time, papel mo. Thank you. Thank you. Hindi mo kailangan lang. Ano lang ito. So, madali lang yung mga instruction. So, ang unang instruction, gawa tayo ng malaking bilog na kasing laki halos ng balbing. So, malaking bilog lang. Halos kasing laki ng balbing. Tama yung kay Sister, tama yung kay Sister Luella. Ayan, okay. Very good. Alam na ni Christian to. Logi mo. Sige, ayan, okay. So, ano nakikita ninyo? Bilog. Ang ilito. Hindi bilog. Malaki, brother. Ayaw. Sige. Ay, hirapan siya. Sige. Ikaw, sister. Ayan, okay. Bilog. So, ano meron? Ever ending. Parang may sumusulat ko. Okay, bigyan ka ng orbit. So parang bilog lang, empty, wala lang. And sometimes, yung life nyo lang is parang ganyan. Empty, walang laman. Okay? So, meaningless. No? Curve lang. Line lang na nag-meet. Parang walang dating, no? Bilog lang. So, minsan daw ganyan tayo. Minsan empty, minsan nabobore tayo. Ano bang matutuwa ng buhay ko, no? So, wala. No? Okay? So, ang next activity natin, sa gitna ng bilog, subukan ulit tayo ng maiksing bilog. Maliit na bilog. Maliit lang. Sige, yung proportionate lang. Hindi po, sa gitna po. Yan ba dyan? Yan. Hindi po siya maliit. Sobrang liit. Lagay mo konti. Yung mga kasulat kayo, at ilagay nyo yung pangalan ni Christ. Ayan. Okay, yung magkakasya. Okay? So, at the very center, write the word Christ, and then imagine nyo na, okay, previously, yung buhay ninyo empty, pero nung punta kayo dito sa Christian Life program, nakilala nyo si Christ, binigay yung Holy Spirit sa inyo, picture nyo siya na sa center ng buhay ninyo. Okay? So, okay, kasya ba? Sige. Tulungan na lang si brother ng ano. Okay? So, ang next, sumulat ulit ng bilog sa okay. Parang ganito. Ayan. Ayan na, may gulo na kayo. Okay? So, parang magiging rim. Okay? So, isa pang bilog. Ayan. Okay? So, ito yung part ng wheel. Ayan. So, outer rim. Okay? Ito yung rim na kapag umiikot tayo, dumidikit daw sa road, no?
Okay? So, sige. Tapos, gumawa daw tayo. So, meron tayong ano sa gitna, no? So, gawa tayo ng ang next ay vertical na spokes. Yung parang rayos. Yung parang ano ba? Hindi, vertical. Yung patayo. Dalawa. Yung magdudugtong sa spokes. Sige, magbibigay tayo ng ulo. Parang ganyan. Parang hindi tayo may dapan. So, parang ganyan. The spokes. Okay? Sige. So, parang ganyan. So, ang sabi, the spokes, it transmits the power and direction from the hub to the rim. So, kapag yun daw yung kapangyarihan niya, kapag yung power na galing sa loob, imagine nyo sa gulong, di ba? From the engine or bike, from the kadena, kailangan nakakabit siya dun sa kadena, tapos yun yung magpapaikot. Pero, para umilit yung gulong, dapat merong rayos. Rayos yun sa English eh. Ay, sa Tagalog. Sa English is spokes. Ayan. So, our means putting our whole life in contact with Christ. So, dapat daw, para tumakbong buhay natin, Christian life, Christian buhay pamumuhay natin, dapat nakakabit daw tayo kay Christ. Okay? So, ang next, sige. Okay, ang next, lagay natin, so, ito na, sige, hindi ko na pagtatagalin. Okay, nabasa niyo ba? Lagay niyo kay Christ, ilagay niyo prayer, sacrament, witnessing, fellowship, the word. Ayan. Isa-isahin natin yan. Okay, ilagay niyo prayer, ilagay niyo word, or the word of God. Okay, next, ilagay niyo naman fellowship, sacrament, and then witnessing. Okay, sige. Okay. Okay. The word. The word. Medyo malabon. The word. Sige, pakitulungan na namin. Tapos sa lahat, the word, witnessing, sacrament, fellowship, prayer. Okay? Sige. Okay. Yung tatlo, the word. Okay, the word is the scripture, the word of God, prayer, and the sacrament, nakakatulong siya sa atin, no? Na lumago sa ating relasyon sa Diyos, no? And inaalaw niya tayo to na lumago into sa ating buhay, no? Yung pang-apat na scope, yung witnessing, no? Yung pang-apat na rayos, no? Okay, hindi lang dapat daw, okay, kung tayo, tinuruan tayo dito magdasal, yes. Tinuruan tayo magbasa ng Biblia, yes. Okay? At karanasan natin yung mga sacrament. Sino yung nakapag-confess? Of course, si Brother Anthony, kapag dumating yung time na naranasan natin yung sacrament. Okay? Naranasan natin yung nakaraan, no? Na-renew tayo, no? Na-confess tayo. Okay? So, kung naranasan natin yung mga yun, yung witnessing, hindi lang ito dapat natin saluhin. Yung witnessing helps us, no, na i-spread yung word, no, and yung goodness ng Panginoon, okay, para sa ibang tao naman. Para maranasan din nila. Okay? Siguro, kung maranasan nyo kanya si Sister Rowella, nung nakaraang linggo, at saka si Sister Redden, lahat, even kayo siguro, nung last time, iba yung naranasan ninyo. Sabi mo, sayang, sana nandito din sila yung mga kaibigan ko. Sinasabi niyo ba yun? Sana nandito din yung mga kamag-anak ko. So that's witnessing, and that's next na ating gagawin, yung mga job, no? Para lumago tayo, and lumakbo ang ating Kristiyanong pamumuhay. Okay? And last is yung fellowship. Yan. Yung fellowship, yun yung mga
pagkakataon, no, na ginagawa natin dito upang lumago naman ang relationship natin sa ating mga kapatid dito sa Couples for Christ. Okay? So, okay, the spokesmen are the means. No, means daw of putting our whole life in contact with Christ. So, yung 5 na yan. So, tatandaan ninyo, prayer, sacrament, fellowship, witnessing, and the Word of God. Okay, ito na yung mga katanungan natin. Okay. Number 1, do you like to read and study Scripture? Okay, bakit o bakit hindi? So, sino dito nakakapagbasa ng Bible everyday? Nasa kamay. Thank you, Brother Ted. Everyday. Sino dito nakakapakinig ng Bible verse everyday? Kahit na yun. Ayun, salamat, sister. Magbabasa lang. Yung iba kasi, nakikinig everyday, no? Sa first thing in the morning ng misa. So, may word of God. So, sabi, sa talk namin nung nakaraan with brother, kung sa Catholic, paano ba tayo magbasa ng Bible? Ano ba? From cover to cover ba? From Genesis to Revelation ba? So, paano ba? Pag bubukatin lang natin, no? Tapos, ano kaya ang mensahe ng Diyos sa akin? Pag binukat ko, baka sabihin sa'yo, huwag kang papatay. Yun agad. No? So, hindi gano'n, no? Meron tayo mga Katoliko, Christian, meron tayong Bible guide na tinatawag. Every day, pwede natin basahin yung first reading, yung song, yung second reading, yung Sunday, and yung gospel. And meron daw yung 3-year na cycle. No? And if mabasa mo yun in 3 years time, para mo na rin nabasa yung buong Biblia from cover to cover. Right? So every day, iba yung mensahe ng Panginoon. So, hindi na-advise nga daw na pag magkabas tayo, yung parang bubukatin mo lang. No? Kasi baka mamaya, hindi naman yung meant for you. Okay? So every day, meron din tayo dito sa Couples for Christ, meron tayong mga mabasahin. And alam ko, sa ibang mga Christian na movement or mga mabasahin, meron din mga Bible verses, okay? Mga Bible guide na pwede natin basihan. Okay? Kung bata ako, favorite kong basahin yung Old Testament. Kasi daming story doon, no? From Genesis, papunta doon kina Moses, after Abraham, kina Moses na, tapos mga kings, tapos yung panahon na dark days ng Israel, yung hindi nagkahiwalay-hiwalay, tapos naka-recover ulit. So, yun yung favorite kong basahin sa ang daming mga ganda. So, ako, paano ako nagbabasa at saka nagsistudy ng Scripture? Ako, kapag although hindi rin naman ako consistent, pero pag morning, kasi busy sa opisina. So, ang ginagawa ko, bago ko gumawa ng anything, dapat, sinisikap ko na magbasa ng gospel for the day. Or, marami naman, or even dito, may mga nag-share sa group chat namin. Even sa Facebook, alam ko, meron mga daily reading ng Scripture. And meron din mga daily reading ng Scripture na meron na mga komentaryo. Kasi minsan tayo, ang hirap i-interpret, ano nga ba itong talinghaga na ito? So, ganyan. Okay? Next. How do you pray? No? How do you pray? Magandang tanong. Kanina, sino nagsimba dito? Nagsimba na ba tayo? Sa mga nagsimba na kanina, ang gospel ay tungkol sa kung paano kasal. Oh, sister. No? So, kasi even God, even Jesus Christ daw ay nagdadasal. Itinuha niya tayo ng magdasal, which is yung the Lord's Prayer. Yung pala our Father. Ang pangalan niya, the Lord's Prayer. Oh, yun yung title nun, ha? So, ang next na tanong, how do you pray? Do you pray in a quiet place? Do you pray kapag ka nasa sasakyan? Nag-rosary ka tayo. Kami ni Tessa, from house to office, meron kaming yung naka-play na rosary. Ayan. Tapos minsan nakikinig kami ng mass, yung mass kahapon, papakinggan namin this morning. So parang gano'n. Pag traffic yan, favorite namin yan. Okay, anong next na tanong, how do you pray? Nag-pray ka ba kapag quiet? Nag-pray ka ba kapag natatakot ka lang? Nag-pray ka ba kapag wala ka nang magawa? Ako kapag galing ako ay gusto kong gawin mo ng lahat ng pamamaraan para masolve yung problema. Si Tessa, ang asawa ko, nagkabaliktad. So, kapag hindi na kaya, tsaka magkakasama. Pero si Tessa sabi niya, bago mo gawin ang lahat, magkasal ka muna. So, if
may nahanap ako. Kung iba yung mga anak ko sinasabi mo, pray mo na kayo. And then makikita nyo. And true enough, nangyayari talaga. And next na tanong, how often do you pray? Yan ang kadalas mong dasal. Every day ba? Every second? Every minute? O kapag ka mababangga na, o mabilis mo patakbo yung movie, napapadasal ka ba? Or, bago matulog? Kami, nag-pray kami sa morning, bago kami malis ni Tessa. Tapos sa gabi, kasama yung mga bata, sa pagkakain kami, nag-pray na kami. Blessing of the food. Ang next pagtanong, ano ba ang content ng prayer mo? Paano ka nagdadasal? Gano'n ka madalas nagdadasal? At ano ang laman ng dasal mo? So, puro paghingi lang ba? Puro batikos ba? Puro sa mga naloob? Yung sa Compass for Christ, napansin niyo ba kanina? Merong prayer, tapos meron sabay-sabay na prayer. Ano yung napansin niyo? Brother Christian, yung sa, ang sabi, we praise you and we thank you, Lord. Ano na ba kanina? Tapos meron pa? Have mercy on us, Lord. So dito, sa Compass for Christ, yung turuan tayo mag-pray, we use the ACES, yung Acts, no? So Acts means mag-a-adore muna tayo, we adore God by singing the songs, mag-worship tayo. We ask for forgiveness, contrition, we say our thanksgiving, and then we lift up yung mga kahilingan natin. So, para hindi kayo tandaan, Acts, adoration, contrition or confession, thanksgiving, and supplication. Okay? So, ang next na tanong, saan tayo nagdadasal? Yan, sa simbahan pa, sa loob ng kwarto, sa amin, sa office namin, maswerte kami sa may chapel. So, before ka pumasok sa office, pwede ka dumaan sa chapel. Yung chapel yung opisina namin. So, yung iba-iba eh. So, sa sasakyan, ganyan na, magpapamit sa property check. Okay? So, tapos na tayo sa prayer. Would you like to fellowship with the people you have met here? So, ano yung mga experience niyo during CLP? Sige nga, tanong natin. Ano tayo? Interview. Ano ba yung experience mo dito? Hindi yung mga, yung general lang sa tingin mo. Yung napansin mo sa mga Compass for Christ. Friendly. Saya. Si Brother Christian. Larang ka pamilya. Larang ka pamilya. Sister? Kat. May one. Sister Mayflow. Ano napansin mo? Kasi may mga bata, may mga bata. Nakita niyo. Okay? So, iba-iba experience natin, no? And tayo, dito, yan, yung mga bata nila, rin namin yung libro, tsaka mga para hindi lang din sila nagkakakuhan or nagkakuhan. Okay? So, itong experience niyo, pwede nyo i-share sa ibang tao, no? So, at ito, okay, mag-alala, may kasunod ka Christian Life Program, pwede nyo silang i-invite dito sa atin, no? So, okay, would you like to share Christ with others in the next tanong? Yes or no? Talaga, ha? Yes or no? Yes, with conviction. Yes. Pero minsan, alam niyo ba, ang hirap. Minsan ang hirap. Kasi, kapag umatin si Angel dito sa gusto ko sa trabaho, iba na yung remind ko yun. Iba na yung sinishare niya. Tapos sa nangyari dito kay Angel dito. Ang beautiful na ito. Oh, brother, father, Angel dito na. Pero hindi na, nakakaraman sa amin yan. Ang tawag sa amin, father. Oo, no? Iba na. Iba na yung tawag sa'yo, no? Pero, hinahayaan mo lang. Tapos hindi ka na sumasama sa mga gimmick, no? May mga ilaw na umukuti-kuti at saka mga sumasayaw. Oy, hindi na si Brother Eric. Brother Eric! Shout out. Ayan, nasa Abu Dhabi, Dubai. Nasa Dubai. Okay? So, ang hirap. Lalo na saan? Sa workplace. Sa workplace. Sa school. Sa mga kananay natin, no? Bila nagkukwento-kuwan tayo. So, alam mo ba? Mahal ka ng Diyos. So, hindi gano'n. So, kung
ang share ninyo is yung experience niyo dito at makikita yan sa inyong pamumuhay bilang mag-asawa. At kayo, pag nakita nila na parang kumikinang-kinang sila mag-asawa. In such a way na attractive, hindi kumikinang attractive kayo. Kasi nakita nila maayos ang pamumuhay ninyo, ay tatagoy yung mga anak ninyo, nag-aaway kayo pero nare-resolve din naman. Hindi lang. Kami naman dito, nag-aaway din naman talaga kami. Kami nare-resolve naman. Maraming tumulong sa amin dito bilang magkakapatid. Okay? So, sinishare namin ang kabutihan ng Panginoon at hindi kami natatakot. No? Sino dito yung na-evangelize na sa simbahan? Nilapitan lang. O kayo. No? Nilapitan lang kayo, bigla random, di ba? Ano sabi sa inyo? Hello? May Christian Life program kami. Baka interesado kayo. Ganun, di ba? Tapos, ang sabi nyo, ay, pwede ba yan sa inyo? Oo! Nangyari yun. So, sino nag-invite sa inyo? Ako ba? Oo, ako yung invite nyo sila. So, gano'n, no? Malakas ang loob natin. No? Kasi nasa atin ang kapangyarihan na wala na spirito. No? Hindi tayo nahihiya na i-share no, ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Kasi sayang eh. Isipin mo, kung hindi tayo naglakas ang loob, no? At hindi ka sino nag-invite sa inyo? Si Ate Lovely. Ano sabi ni Ate Lovely? I-invite. Tapos mo pa ako. Sa inyo, Christian, alam ko lang, sino? Si Billy, ano? Okay, at si Christian may background na kasi parents ay Daughters for Christ. Kayo, sister. Si Ate May. Ano sabi sa inyo? Kayo, sister. Brother Danny, surat. Nakita mo na? Sige. Okay? So, pero mahirap nga, no? Pero yun na nga, yun yung paraan, no? So, huwag kayo parang drastic na mag-invite dito. Na parang, yan. So, caution, word of caution lang. Okay? So, okay? Gusto ba natin maging directed by Christ and empowered by the Spirit? Yes, no? So, ako naman, tayo din naman dito tayo perfecto. Pero dito, dahil araw-araw, every week, no? Binatulungan tayo, umaaten tayo from Youth for Christ, or Singles for Christ. Ito, sa Singles for Christ, talagang marami yung i-improve ko bilang ako. So, isang ko yan sila Christian sa mga, sa mga prayer meeting, ang kailangan ko na rin dito mga sa Philippines, etc. No? So, and, nung nung mag-aasawa ko, sabi ko gusto ko, dapat member din ng Copas for Christ. Tsaka dapat, sana, may prayer ko, sana maging Copas for Christ dito. Ito yung mga anak ko, no? Ang sabi daw, kung sino nag-talk sa inyo, talk number yung nakaraan, no? Ang sabi daw, kung magpapamilya kayo, ano kayo, papapay mo. Nakakaba. No? Ano kaya mangyayari sa mga anak ko? Sino kaya mga magiging bakanta nito? Mapapasama kaya sila? Ano mapapabuto sila? Ang sabi, hindi raw natin mapipili yung magiging kaibigan nila. Tama ba? Hindi natin mapipili. Pero mai-influence mo sila kung sino yung grupo na sasamahan nila. Kunyari, sinama mo sila dito, sino yung mga kasama nila? Hindi yung mga anak ng Commons for Christ din. Tama ba? Pinakatid mo sila ng Youth for Christ. Sino yung mga kasama nila? Hindi yung mga Youth for Christ din. Pag nagkakasama sila, inabot sila ng gabi, kasama nila yung tito and tita. Kung alam mo na hindi sila mapapakawa, inahatid pa kami. Yung mga bantay lagi sila ng mga tito and tito dito. Minsan, pag nag-Singles for Christ na, malaya na. At least doon, na-build na nila yung kanila. Marami sa atin, Christian na naging ang asawa ay member din ng Copas for Christ. Madami din sa atin. Member ng Singles for Christ. Okay? Okay? We need to grow by making the use of tools provided by God, and we need encouragement from our community of like-minded believers. Kasi nga daw, no? Kung meron daw tayong regalo, binigyan ka ng bike, dapat gamitin mo. Tama? Kasi pag di mo ginamit, ano mangyari? Kakalawangin yung bike. Oh? Tama? Yes or no? At dapat alam mo kung paano siya i-drive. At sino magtutulong sa'yo i-drive yung bike?
yung mga taga-community. Okay? So, yung relationship daw natin bilang mag-asawa, hindi natin alam lagi kung paano mag-work. Pero, ang swerte natin, kasi may mga kasama tayo na magtutulong. Ang dami niya, no? Ang dami mga homeless workers. Kahit isa lang sa inyo magbigay ng tip na, Sister, sa amin, ganito yung ginagawa namin bilang mag-asawa. Ewan ko kung applicable sa inyo. So, sa policies na, sa amin ganito. Hindi ko alam kung applicable sa inyo. Tapos marami dyan yung mga season na yung mga may apo. Nakakapagtanong tayo. Pero meron na kami dito young couples program. Kung saan, yung mga couples na dito. Isa sa mga nakasama namin sila, Sister Villa, si Brother Brian, sa young couples program dito. Okay? So, may tubig pala ako. Thank you, Okay? So, before yan, meron na akong papakita ng video sa inyo. Tapos yung talk na isa, yung isa naman. Okay. So, nasa ka na. About couples request. Okay, I want you to listen to the video. I'll be okay. It started from the heart, with a hand reaching out to another, taking a step towards a brighter future. A community seeking to take action. A community responding to the call of love. We may come from a home in a remote valley, or a mansion by the sea, or in the depths of a busy city. A convergence of all generations, working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal, to proclaim love. By building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by
by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of men into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people, called to be part of an extraordinary mission. Believing in the power of family and community. Transforming hearts, empowering people through service. We are couples for Christ. Okay, so yun po, no? Yan po yung Couples for Christ, no? So tayo po ay recognize, no? Catholic Christian community po tayo na recognize po tayo na Vatican. So tayo lang po ay, no? Recognize po tayo ng Roman Catholic Church na yung Vatican. Okay? So, pakita ko lang po yung statement of vision. So, dapat may statement of vision tayo. Ano ba yung nakikita ng Couples for Christ dun sa dulo? No? So, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth, moved by the Holy Spirit, one with Catholic Church, blessed to witness to Christ's love and service. Couples for Christ is a united global community of family evangelizers that sets the world on fire with the fullness of God's transforming love. Hindi na po i-explain, yan na po yung explanation yan. So yun po ang statement of vision. Ang missing version lang is, magkiano sa'yo, ano ba ang vision ng Couples for Christ? Ano ba nakikita niya? No? So, sinasabi niya, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Kapag tinanong kayo ng mga ibang ay, members ka ng Couples for Christ, anong vision niya? Anong gusto mangyari? No? Okay? Ang mission naman natin dito ay, yung mixing portion, building the church of the home and building the church of the poor. Okay, so dito po, meron din po tayong programa, no? So, after natin mag-build yung church ng ating tahanan, no? We need also to build the church of the poor. Okay? So, may mga programa po tayo ng angkop dito, no? We are Couples for Christ. We are committed to live in God's righteousness and holiness, evangelizing people through our life of love and service. We shall work for the renewal of families that will serve God and build generation of Christian leaders, and we shall pursue total Christian liberation through social justice, respect for life, and work with the poor. No? May yung t-shirt ko, angkop. Ang tawag ko dyan ay answering the cry of the poor. Dito po sa Couples for Christ, may program po tayo for scholars. May mga ibang scholars po tayo dito ng Couples for Christ ng Angkop Foundation na nakagraduate na. No? At ito po doon, yung mga tumutulong ay yung palahabagat, no? At saka yung mga dati tumutulong din po yung Couples for Christ. Pabahay meron dito. Okay? Statement of philosophy, the following embodies the beliefs and ideas of the Couples for Christ as a movement from which flow its Christian attitudes, values, and behaviors, as well as its programs, teaching, and approaches to Christian renewal within the context of family relationships. So nakakatuon po talaga tayo sa haba po niyan. Nakakatuon po tayo sa Christian attitude, dalawa lang, values and behavior, and family relationship. We believe in marriage as an indissoluble institution as taught by our Lord Jesus Christ. No? Sabi po dyan, ang pinagsama yung pag-iwalay. That God created marriage primarily for love between man and woman and for the procreation and proper rearing of children. So, yung mga pinaka-ano ng marriage. Kaya po, kung gusto nyo magpakasal, intention po tayo isiset natin kung mga hindi pa po kasal. We believe that God created man and wife with equal personal worth and dignity, that God ordained order in the family by giving the man the role as the head of the family. Man as the head of the family. Okay? Ito pa yung nakaraan, head of the family daw. Kaya kapag susunod ang mga asawa sa akin. Tama ba? Okay ba?
Kayo lang po. Brother Anthony, okay? Good. Tayong 10. Brother Eric, okay? Brother Christian, okay? Brother Alfredo, puro 8 pa lang. Ang Elito, Alfredo, Anthony. Okay? At dahil dyan, kapag tayo mag-restore ng order sa family natin. Tama ba? Tama? Tayo dapat mag-restore. Kasi tayo ang head. So kung magulo ang pamilya natin, tayo ang may responsibilidad na maging mapayapa at maayos ang pamilya. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Yes or no? Sagot, yes! Yes! Kaya kapag nag-away kayo ng asawa nyo, sino muna may magbate para ma-restore ang order? Sino? Ano na? Tama yun. Yan kayo eh. We believe in the inalienable and irreplaceable right and responsibility of parents to educate their children. Children need to be educated, essential human and Christian values for them to become responsible and mature members of society. We believe that family in practicing the gospel doesn't share in the life and mission of the church through prayers. So sa haba, prayers, kaya tayo nag-isang evangelization, kaya ako nag-invite and service to men. Kaya tayo nagbibigay ng servisyo. We uphold and defend the rights of the family as proclaimed in the chapter on family rights. Lastly, we believe that Christian family renewal can be best achieved by inviting Jesus to be the Lord of our homes and by allowing the power of the Holy Spirit to lead our family lives and through the full use of all charismatic gifts at our disposal. Focus for Christ allows us to grow our life in the Holy Spirit. Okay? Paano tayo mag-grow dito? Unti-unti, no? Kung tayo ay dati, no? Ano tawag dyan? Isang case. Ang naiinom natin, di ba? Ngayon, ano lang, battle na lang. Sige. Okay, case-to-case basis na lang. Sige. Okay, unti-unti. At tayo ng mga prayer meeting. Atin tayo ng mga yung mga teaching, mga formation, etc. Ito yung introduce natin, no? Our mission is to strengthen family life. Okay? So, how do we accomplish our mission? By working for the renewal of individuals, families, and church on a global basis, no? By providing a strong support environment for our members. Global po ang Corpus for Christ, no? In many countries, hindi ko lang, and in whole Philippines, na po tayo? Meron po tayo, may Corpus for Christ. Kaya po, sa Dubai, meron Corpus for Christ. Diyan sila Brother Eric. Kapag natapos si Brother Eric, pwede siya mag-join. Sa Greece, no? Meron din. Sa Abu Dhabi, meron. Sa Saudi, meron din. Yun yung mga members tayo na doon. Okay? How do we support one another in CFC? Paano mo natin yung supportahan? Our committed relationship. We make commitment to grow together as Christian couple. Sabay-sabay po tayong lalago dito. Sabi ni Brother Rally, sabay-sabay kayo maglaba. Sabay-sabay tayong lumago. Galing. Natuwa ako dun sa Monty Brother Rally. Okay? Okay, meron po tayo itong covenant. Okay? So, first is household. What the purpose of household? Meron tayong mga cell group dito, no? To have a smaller and more intimate environment for personal support. Kasi po, pag laging ganito tayo, yung iba po, pwedeng nandiyan na sa gilid, no? Pero kapag merong small group, katulad ng mga nakikita po ninyo, ayan, nandiyan pa kami, ayan. Ito po yung group namin, nandito po yung group, ay si Tita Sandra nandito, si Brother Brian, at saka si Brother Glenn, nandito si Brother Leo, nandito yata, no? Meron po tayong environment, no? For personal support, kapag kami problema, intimate ang pwede nyo pag-usapan. Okay? So, may prayer, pwedeng may pinagdadaanan kayo, mag-pray ka namin. Kung kapag may kinakaikonsulta kay head mo, pwede mo siya pausapin. No? So, pagka-pera, pagtulungan natin yan. Okay? Meron 3 ingredients ang household, no? Meron extended prayer, and worship, meron sharing, may discussion, and may fellowship din. Nakita niyo po, meron mga pagkain, hindi nawawala yan. May, sa bahay-bahay po, ito bahay namin. Mukha niyo ba yung bahay namin? May grills. So, nandiyan tayo palagi. Okay? So, ongoing teaching and formation. Yan. Ito po isang teaching sa ina ng buhay ko.
Ako yata yung nakapaligot. Siyempre, ako nag-prepare nito. Tapos, meron po tayong marriage enrichment retreat. Ayan, may mga ganyan tayo. So, yung mga brothers and sisters natin na dumalo, kasama namin yun, napakaganda po talk yun. At meron din po kami yung mga assemblies, no? Ito po sa Baguio to. Kami sa Baguio noong last April, no? Wala pang last year. Okay? So, formal first year teaching program, so may covenant orientation, discuss po yan, may marriage enrichment retreat. Maganda po talaga yung marriage enrichment retreat. Ano yung bakit? I-discuss doon yung role ng husband at yung role ng wife. Talagang napakaganda. Kaya pwede ko sabihin sa inyo. Evangelization training, tuturuan ko kayo kung paano kayo maging magaling na evangelizer. Na makipag-usap, brother, sister. Meron kami Christian life program. At meron po kami mga social media, mga digital evangelization. So, meron tayo ganyan. Okay? Ito yung mga regular activity namin. Yan, ito po si Sister Beth. Nakita ko naman si Sister Beth. Tapos ito, kasama kami sa Baguio niya. Pero may sports fest. Nakita mo si Sister Emma, di ba? Sino ba ito? Si Sister Ana, si Sister Mitsui, tsaka si Heda. Yan, so nanalo tayo dito, di ba? Champion tayo. Yan, so nag-basketball ba kayo mga brother? Nag-basketball ba? Hindi? Ano sports nyo? Shot put yun, shot put. Okay, monthly prayer assembly, Lord's Day celebration, anniversary, family days, ang dami ba po? Okay, so ang sabi nga po, Focus for Christ, talagang pupunin ka na activity, way of life na to. Kung sa ganon, magdasal ka sa umaga, mag-CLP ka, may household ka, wala ka ng panahon sa barkada mo. At wala ka rin panahon magkasala. Kasi hindi ka, pagod ka na. Tutulog ka na. Hindi ka na makakapag-social media. Social media ka naman. Pero, kung makikita mo, nag-prayer meeting sila, brother, Tapos meron nag-click sa'yo. Brother, inuman tayo. Brother, may prayer meeting tayo. Sa prayer meeting tayo mo. Okay? So, we're inviting you to be part of God's Word by being a part of us in Couples Podcast. Yun lang po. Maraming salamat sa nag-invite sa akin dito. Kahit na in-invite ko na rin yung sarili ko. Dahil team namin to. Ito po yung team namin sa harap. Dapat sa bahay kami, pero dahil, alam niyo na, baha kami hanggang tuhod sa loob ng bahay. Tapos 3 araw kami naglilinis. Nung last year, nung Karina hanggang Bewang. So, pasalamat kami hanggang, tuhod tayo sa loob ng bahay. Kaya, ang sabi namin, imbis sa bahay tayo, dito na lang. At buti pumayag yung Unit 1 at Unit 3. Maraming salamat sa inyo. Kasi nabawasan kami. Yung mga sinampay namin, nagpunta sa bahay. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. May God be praised. Grabe na po na.